topic today is about the one who truly loves God. Ang tunay na umiibig o nagmamahal sa Diyos. Napakaraming tao in different sect, in different religions, kapag tinanong mo ang bawat isa, mahal niya ang Diyos. Iniibig niya ang Diyos. Kaya nga ginagawa niya yung mga bagay na ginagawa niya sa kanyang kinakaanibang relihiyon sapagkat ang bottom line nun, mahal niya ang Diyos. Okay, yan po yung ating pong pag-aaralan ngayon. At nais ko po ngayon kayong dalhin sa aklat ng 1 John chapter 4, verse 7 to 21. Ito po yung ating pong hihimayin. Ito po yung ating pong pagbubulay-bulayin ngayon patungkol po sa ating topic about the one who truly loves God. Ang tunay na nagmamahal at umiibig sa Diyos. Sino nga ba'y mga iyan? Okay, sabi po ng Diyos sa kanyang salita in the book of 1 John chapter 4 verse 7 to 21. Ito po ang sabi sa verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ay kita po natin sa verse 7 pa lang, tayo po ay may mandato ang Diyos. Meron po siyang instruction, meron po siyang command na dapat po bilang tayo ay tunay na nakakilala sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, mag-ibigan tayo. Love to one another. Pero nakalulungkot po sa napakaraming different religions, kasama na po tayo doon. Maraming Christian, maraming born again, in different families, in different communities. Nakalulungkot po, hindi po nangyayari yung gustong mangyari ng Diyos na love to one another. Pero kung babalikan po natin ang napakatinding instruction ng Diyos, ang Diyos po ang may sabi sa kanyang salita, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang tunay po palang umiibig ay tunay na anak ng Diyos at tunay na nakakilala at kumikilala sa Diyos. E paano yung mga taong hindi marunong umibig, hindi marunong magmahal? Ibig sabihin, hindi sila anak ng Diyos at hindi sila tunay na nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang tunay lamang nakakakilala sa Diyos ay ang mga taong nagmamahalan, nag-aabutan, nag-uunawaan, nag-iibigan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kaya ang sabi ng Diyos, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Mga kapatid, dapat po ito po yung ating pong pilit na magawa, maranasan. Minsan po mahirap ibigin yung mga taong hindi kaibig-ibig. Pero sabi nga ng Panginoon, kung ang iibigin lang natin at gagawa ng hindi maganda, gagawa ng maganda yung mga taong kaibig-ibig, wala tayong pinagkaiba sa mga taong walang tamang relasyon sa Diyos. Nagagawa din yan ng mga taong walang tamang relasyon sa Diyos. Kaya makikita po natin na ang nais talaga ng Panginoon ay mag-manifest sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating kinabibilangan church, yung tinatawag na love to one another. Alam niyo po, pag pinag-usapan ng pag-ibig, yung kahulugan ng pag-ibig, napakalalim po nito. Napakalalim po ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pero ang isa po sa pinakamaganda na para kahit papaano ay nagagawa natin yung pagmamahal sa ating pong kapatid, sa ating pamilya, sa ating kapwa, yung hindi ka lang makapagsalita ng pangit, makapanghusga sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, isa na po yun, isang maliit na kahulugan na mahal mo yung kapatid at mahal mo sa lugar. So the moment na hinuhusgahan natin, the moment na pinipintasan natin, the moment na ating ginadjudge yung ating kapwa, yung ating kapatid,
wala ka ng pag-ibig sa iyong kapatid sapagkat galit na yung umiiral sa puso't isip natin. Kaya mo hinuhusgahan, kaya mo hinahatulan yung kapatid mo kasi nga ala ka ng nadaramang pangunawa, pangintindi at pagmamahal sa kanya. And then verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Kaya makikita po atin mga kapatid, ang isang tao hindi marunong umibig, una sa lahat sa Diyos, pangalawa sa kanyang kapwa, pangalawa sa kanyang kapatid, ay hindi tunay na kumikilala sa Diyos. Pero maraming tao in different religions, pag tinanong mo sila, kilala nila ang Diyos. Ito po ang measurement ng Diyos para makita po niya kung sino yung mga taong tunay na kumikilala sa Kanya. Ito yung mga taong tunay na nagmamahal, umiibig sa Diyos. Pangalawa, sa ating kapwa. And then verse 9, verse 8 po pa rin pala, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pansinin niyo po, ang tunay po na kahulugan ng pag-ibig at nagpakita ng totoong pag-ibig ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa papaanong paraang pinatunayan ng Diyos na mahal niya tayo. Hindi sa paraan na nilikha niya tayo. Hindi po sa paraan na ibinigay niya yung pangangailangan natin. Kundi sa paraang meron siyang ibinigay na regalo at sakripisyo. Alin po yun? Ang ating Panginoong Kristo na kanyang bugtong na anak na hinayaan niyang mamatay sa krus. Doon niya pinatunayan na mahal kanya, mahal niya ako. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na pinakamamahal, ito'y kanyang isinugo sa lupa para lang mamatay sa krus. Alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin para patunayan niyang mahal niya tayong lahat. So ibig sabihin, para mapatunayan din nating mahal natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kailangan meron lagi tayong ibinibigay na best gift, best effort para sa Kanya. Maraming tao nagsasabing mahal niya ang Diyos. Pero ang tanong, ano yung ginagawa mo? Ano yung ibinibigay mo na best effort, best sacrifice para masabi mo talaga na mahal mo ang Diyos? Kasi ang Diyos, siya ang tunay na umibig sa atin at pinatunayan niya na mahal niya tayo sa pamamagitan na isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Hinayaan niyang mamatay sa isang kamatayang karimari-mari. Tiniis niya ang sakit na dapat tayo ang nagpata, pero ito ay ipinaubaya niya sa kanyang pinakamamahal na anak. Sapagkat ito ang manifestasyon at tunay na kahulugan na mahal ka niya, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Ang tanong, kung talagang mahal natin ang Diyos, ano yung mga bagay na ibinibigay natin sa Kanya? Mga bagay na hindi tira-tira, mga bagay na hindi retaso, kundi mga bagay na napakahalaga sa atin, pero handa nating ibigay sa Panginoon sapagkat mahal natin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, anuman ang mga bagay na meron tayo, anumang bagay yan, lahat yan ay mula sa Diyos. Dapat yung mga bagay na yan na meron tayo, yung pinaka-the best na part na anumang bagay na meron tayo, handa natin maibigay, maibalik sa Panginoon bilang katibayan na mahal natin siya at bilang pagbabalik ng kanyang pagmamahal para sa atin. Even yung ating buhay, mga kapatid, wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kung bakit tayo po ay humihinga, kung bakit po tayo ay malakas ngayon, malusog, dapat po yung buhay na ito na ibibigay natin
na ipapagamit natin para sa ating Panginoon. Even yung ating mga abilities, ating mga talento, ating mga kakayahan, dapat lahat ng part na iyan sa sarili natin, dapat first priority ang Panginoon na nagagamit natin to para ibalik dahil mahal natin siya. Ito ang pag-ibig, sabi po ng verse 10. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Paano po dumating ang kapatawaran ng ating kasalanan? Dahil sa regalo ng Diyos, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, lumakad man tayo ng paluhod mula dito hanggang Manila, hindi iyan ang magiging daan para tayo patawarin ng Diyos. Malapit na po ang tinatawag na mahal na araw. Maraming mga paniniwala na kapag mahal na araw, para mapatawad yung kanyang kasalanan, papasanin niya yung krus na literal, tatanggalin niya yung kanyang damit, pero magtatakip ng mukha sapagkat parang nahihiya, sapagkat siya magpapasa ng krus sa gitna ng kalsada, gilid ng kalsada, sa silong ng init ng araw, at may kasama pang pagpapalo sa likod, dahil iyon ang paniniwala na yung kanyang mga kasalanan ay lilinisin at patatawarin ng Diyos. Pero ito po ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Para tayo mapatawad, para tayo linisin sa ating mga kasalanan, isinugo na ng Diyos Ama ang kanyang buktong na anak para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang gagawin na lang po natin, pagsisisihan, tatalikdan ang ating mga kasalanan at atin pong tatanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang personal Lord and Savior. Kaya tayo po ang nasa tunay na katotohanan. Ito po yung hindi alam ng napakaraming tao, mga kapatid. Kaya lahat po tayo ay meron pong tungkulin. Tayo po lahat dapat, ito po yung isinishare natin. Ito po yung itinetestify natin. Every time na meron po tayo nakakausap, huwag tayong papayag na hindi natin maibahagi ang tunay na pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 11, mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Inuulit ng salita ng Diyos kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, sa pamamagitan ng kanyang pagreregalo na walang bayad. Walang iba kundi ang kanyang buktong na anak at hinayaan niyang mamatay sa krus. Tiniis niya ang napakasakit na kalagayan at kamatayan ng kanyang buktong na anak upang patunayan ng Diyos na mahal kanya, mahal niya ako, mahal tayong lahat. At ang sabi ng Diyos, yamang gayong katakila ang pag-ibig ng Diyos, dapat din tayong mag-ibigan. But I sad to say, napakaraming tao, hindi ito ang nangyayari sa loob ng komunidad, sa loob ng pamilya, sa loob at labas ng church. Sa halip na mag-unawaan, mag-intindihan, mag-abutan, magmahalan, magtulungan, nagkakaroon ng sumbatan, husgahan, pagkatalo, pagkakampi-kampi, pag-aaway, kaguluhan sa loob at labas ng pamilya, ng church at ng komunidad. Pero ito ang sinasabi ng Diyos sa ating lahat. Yamang ganung kadakila ang pag-ibig ng Diyos, dapat din tayong mag-ibigan sa isa't isa.
Kaya mga kapatid, kung paanong ipagdiriwang ang buwan ng pag-ibig this coming February 14, ito yung aking iniaaral ngayon sa inyo about patungkol kung sino ang tunay na umiibig ng tunay at wagas sa Diyos. Verse 12, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Napakaliwanag po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa 1 John chapter 4 verse 12, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Pero kung tayo'y nag-iibigan, nag-uunawaan, nag-iintindihan, nag-aabutan, nagtutulungan, sabi po ng salita ng Diyos, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya mga kapatid, ito po yung dapat po nating pakatandaan. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na makikita mo yung kapintasan ng kapwa mo, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, at yung kapintasang nakita mo na yon, doon ka uutsyokan ni Satanas na yung taong iyon na kaibigan mo, mahal mo sa buhay, lumayo ang loob mo. Maasar ka, madisappoint ka, hanggang isang araw, ayaw mo nang kasama yung taong sapagkat ang nakita mo, yung kapintasan, doon sa kapatid mo, kaibigan mo, at mahal mo sa buhay. But I tell you, my beloved brothers and sisters, ibalik natin yung ating paningin sa ating sarili. Huwag mo muna natin tingnan yung kapintasan, kamalian ng ating kapwa, ng ating kapatid. Ituon natin yung ating paningin sa ating sarili. I-evaluate po natin yung ating mga sarili. Ano po sa tingin niyo? Kayo at ako po ba, kapag ating in-evaluate yung ating mga sarili, sa tingin niyo po ba wala tayong kapintasan? Sa tingin niyo po ba tayo po ay perfect? Kung papaano pong tayo ay may kapintasan, may pagkakamali, may pagkukulang, pero nakukuha po tayong abutin ng ating mahal sa buhay, ng ating kapwa, ng ating kaibigan, ng ating kapatid. Hindi siya lumalayo. Pagkus lagi siyang nandyan sa kabila ng ating kapintasan, dapat ganun din po tayo mga kapatid. Hindi natin makita yung kapintasan ng ating kapatid. Ang makita natin sa kanya ay yung mga bagay na meron siyang magandang katangian. Takpan po natin yung mga pangit na katangian niya at ang ating tingnan ay yung mga bagay na magandang bagay sa buhay niya para lalo natin siyang maunawaan, para lalo po natin siyang maabot, maintindihan at maibig. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Sa kabila ng panahon na tayo po at ang mga unang tao ay nagpakasama, nagpakalayo sa Diyos. Pero isinugo ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak at pinakamamahal na anak sa mga taong walang ibinigay na totoong pagsambat, pagpapasalamat, pagpupuri sa Kanya. Sa kabila ng mga tao, sabi nga ng Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Kasama tayo doon. Pero ang Diyos na may karapatang magreklamo, mag-complain, manumbat,
sapagkat siya yung lumikha sa atin. Hindi niya ginawang manumbat, hindi niya ginawang manghusga, bagkus pangunawa, pangintindi, pag-abot, pagmamahal ang ginawa ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Pag-ibig ang kanyang ipinadama sa atin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, regalo, kaloob na walang bayad, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. The same thing with us. Maiibig natin yung ating kapwa kapag hindi natin ipinopos yung ating mata, yung ating damdamin sa ating kapwa sa lahat ng kanyang kapintas. Walang taong walang mabuting bagay sa kanyang sarili, kahit gaano kasama. Titiyain ko po yan sa inyo. Kahit gaano kasama ang isang tao, merong part sa kanyang buhay na makikita mo na meron din siyang mabuting kalooban, mabuting gawa. At doon po tayo mag-focus para yung taong iyon patuloy po nating maabot, maunawaan, maintindihan, at maibig na siyang nais ng ating Panginoon. Verse 13, nalalamang natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at tinatotohanan, sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Sino po ang isinugo ng Diyos bilang tagapagligtas ng lahat ng tao sa mundo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ito ang isang napakalaking katotohanan, mga kapatid, na dapat natin tandaan, dapat natin panampalatayanan, paniwalaan ng tunay na isinugo ng Diyos Ama para maging Savior sa bawat isang tao, kasama tayo lahat doon, para hindi mapahamak sa impyerno, ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa mabuting gawa, hindi dahil sa pag-anib sa relihiyon, hindi dahil sa ano paman, etc., kundi ang isinugo lamang ng Diyos Ama para isave, para maligtas sa naglalagablab na pugon, apoy ng impyerno, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakapalad po natin sapagkat meron tayong tunay na tagapagligtas na ating nakilala na walang iba kundi ang ating Panginoon, na dapat din pong maibahagi natin, ma-share natin sa mga taong hindi pa po nauunawa at naiintindihan ang bagay na ito. Verse 15, ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Paano pong mananatili ang Diyos sa bawat isa po sa atin? Kung ipinapahayag po natin na si Jesus ay anak ng Diyos. The Son of the living God. Kapag ipinapahayag natin si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananatili sa atin. Kaya napakahalaga po na alam mo yung ipinapahayag mo. Alam mo yung pinaniniwalaan mo. Marami pong tagapangaral, si Jesus at ang God the Father, iisa daw. Ang tawag po doon, oneness. Maraming tagapangaral, si Jesus daw po ay tao lang. Pero sabi po ng Bible, sa 1 John chapter 4 verse 15, uulitin ko, ang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, mananatili sa Kanya ang Diyos. May Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat,
May anak na isinugo, namatay sa krus, walang iba kundi si Jesus. Period. Hindi mo kailangang baguhin ang konteksto. Hindi mo kailangang baguhin ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Napakaraming nangangaral, napakaraming nagpakadalubhasa, nagpakateologian sa pag-aaral. Sumobra ang talino, sumobra ang dunong. Lumampas sa kapahayagan na binabanggit ng banal na kasulatan. Kung ano yung nasulat, yun lang ang ating paniwalaan. Kaya makikita po natin, mga kapatid, na napakahalaga na ating ipinapahayag na si Jesus Christ ay tunay na anak ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Hindi mo po pwedeng baguhin kung ano yung nasulat, sapagkat kapag binago po natin yon, mawawala po yung pagsama ng Diyos sa atin. At magpapasimula po ang isang tao na maliligaw sapagkat nangangaral na lang siya, nagtuturo na lang siya ayon sa kanyang sariling paniniwala. Napakahalaga po na sa bawat ating pong pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagbabasa at pagbubulay ng kanyang salita, ay sumasa atin ang Espiritu ng Diyos na siyang nagpapaunawa, nagbibigay ng wisdom and knowledge sa atin para hindi po tayo maligaw at hindi malihis yung ating right understanding, right knowing sa tamang kapahayagan ng banal na kasulatan. And then next, verse 16, nalalaman natin ang pinananaligan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. Nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig sa Diyos, sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, ay nananatili sa Kanya ang Diyos. But the moment na tayo po dumating sa punto ng buhay natin, huwag naman sanang mangyari na wala ka ng nararamdamang pag-ibig sa Diyos. Dahil wala ka ng nararamdamang pag-ibig sa Diyos, sinusumbatan mo na ang Diyos, kinu-question mo na siya, sinisisi mo na siya sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Tiyak wala ka nang gagawin para sa Kanya. Ang masakit, kapag wala ka nang ginagawang pag-ibig sa Diyos, hindi ka nasasamahan at hindi na mananatili sa iyo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mananatili lang sa isang tao kapag siya'y nagpapatuloy na umiibig sa Diyos. At ang tunay po na kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, gagawa't gagawa ka ng mga bagay para sa Diyos. At anuman ang meron tayo, na alam mong ito lahat ay biyaya at pagpapala ng Diyos, handa mong ibalik, irigalo, ibigay sa Diyos sapagkat mahal na mahal mo ang Diyos. Even yung ating buhay na ito, hindi natin ipagraramot sa Diyos para ipagamit sa anumang kakayahan at talento natin para ipagkaloob pa rin sa Diyos sapagkat mahal na mahal natin ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Napasin niyo mga kapatid, ang isang tao na napuno na po ng galit, uot, hinanakit sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, wala na po siyang mararanasan na tunay na kagalakan mula sa Espiritu ng Diyos. Kasi po, wala na po. Hindi na po nananahan yung Espiritu ng Diyos sa kanya. Kasi nga po, alipin na siya ng galit.
Pero the moment na tayo po ay nagpapatuloy na magmahal, umibig sa Diyos sa ating kapwa, ang Diyos po'y patuloy na mananahan at mananatili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Praise God. And then verse 17, ang pag-ibig ay naging ganap kung hindi natin, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Alam niyo po, yung taong patuloy po na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kanyang kapatid, yan po yung mga taong handa sa lahat ng pagkakataon. Wala pong kinatatakutan, sapagkat ang tunay pong pag-ibig ay walang kalakip na takot. Pasilin niyo po si Paul, si Pablo, dahil puspos siya ng pag-ibig para sa Diyos, para sa kanyang mga kapatid. Alam na niyang pupukutan siya ng ulo. 2 Timothy chapter 4, 1 Timothy chapter 4, verse 6, hindi ako nagkakamali. Pero sabi ni Paul, dumating na ang oras ng paglisan ko sa daigdig na ito. Tinapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Walang takot. Handa siyang mamatay. Handa siyang pugutan ng ulo. Sa kabila na ala naman siyang kasalanan. Bakit wala siyang takot? Kasi pupuspos siya ng pag-ibig sa Panginoon. Puspos siya ng pag-ibig sa kanyang mga kapatid. Wala siyang sinisisi. Hindi siya nanunumbat. Hindi niya tinutunton yung mga kapatiran na kahit pinagpagalan niya, kahit pinagtiyagaan niya, kahit nagsakripisyo siya, araw at gabi, tinuruan niya, hinubog niya, pero hindi man lang siya binalikan ng pagmamalasakit, pagmamahal, pagtulong ng mga kapatid na ito. Pero wala siyang sama ng loob. Kasi puspos siya ng pag-ibig sa Diyos at mahal niya ang kanyang mga kapatid. Kaya sabi nga niya, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa daigdig na ito. Pero tinapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ngayon, tatanggapin ko na ang gantimpala. Ang putong ng korona at ang magpuputong sa akin walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hindi lang sa akin, sabi ni Pablo, kundi sa bawat isang tapat na sumunod sa ating Panginoon. Bakit niya po yun naranasan? Napapatay na siya pero walang takot. Walang galit, walang hinanakit, walang sumbat, walang pagmamaktol, walang reklamo sa Diyos. Kasi nga po, naghahari sa kanya ang pag-ibig niya sa Diyos. At dahil totoo niyang mahal ang Diyos, nagmamanifest yun sa kanyang puso't isip. Yung mga kapatid na kahit nagkulang sa kanya, yung mga kapatid na kahit hindi sa pinagmalasakitan, yung mga kapatid na parang hindi sa tinulungan, hindi sa dinalaw, pero naintindihan niya, nauunawaan niya. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po ang tunay na manifestasyon ng pag-ibig natin sa Diyos, sapagkat yan ay magpo-flow sa ating buong buhay at yan po ang magmamanifest sa atin. Pero kapag hindi natin mahal ang Diyos, lahat ng tao sa paligid po natin, magkakaroon tayo ng galit, hinanakit, yung mga bagay na nagawa nila sa atin, yung mga bagay na narinig natin sa kanila na sinabi nila, lahat yan manunumbat tayo, magkakaroon tayo ng pagre-revenge, magkakaroon tayo ng puot, galit, sumbat. Kasi nga po, wala po yung pag-ibig ng Diyos natin. Galit ang nananalaytay sa ating puso sa pamamagitan ng gawa ng Diablo sa buhay ng bawat isang hindi nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Verse 19,
Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi po tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Ang Diyos po ang unang umibig sa atin. Kaya lang po tayo magbabalik ng pag-ibig sa Diyos kasi po ang Diyos ang unang nagpadama ng pag-ibig sa atin. Kaya hindi po tayo makapagmamalaki, makapagmamapuri, makapagyayabang na sa lahat ng ating gagawin effort, sacrifice, pagsunod sa Diyos ay pagmamalakihan natin ng Diyos na kaya natin ito ginagawa kasi mahal natin siya. Kaya po sabi ng Diyos sa kanyang salita, ang Diyos ang unang umibig sa iyo, sa akin. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki, isumbat sa Diyos. Lahat ng ating gagawin na pagmamahal, pagsunod sa Diyos ay pagbabalik lamang ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya kapag tayo po'y may ginagawa, may ibinibigay, nagsasacrifice, wala po tayong karapatan na sumbatan ang Diyos na dumating sa buhay natin, na baka dumating sa isang pagkakataon ng buhay natin na, Lord, ito ba ang ibabalik mo sa akin? Sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo, sa kabila ng ginawa kong pagmamahal sa iyo, sa kabila ng ginawa kong paglilingkod sa iyo, ito ba ang ipararanas mo sa akin? Bakit unfair ka? Pati hindi. Kasi bago tayo umibig sa Diyos, magbigay sa Diyos, magmahal sa Diyos, mag-sacrifice sa Diyos, siya lahat ang unang gumawa nun sa atin. Siya ang unang nagbigay, siya ang unang nagsakripisyo, siya ang unang umabot, siya ang unang nagpatawad, siya ang unang umunawa, whatever. Lahat yon ginawa ng Diyos sa isang napakataas na kalagayan na hindi kayang pantayan. Kaya wala po tayong maisusumbat sa Diyos, mga kapatid. Kapag naintindihan po ng bawat isa po sa atin na kaya tayo may ibinibigay, kaya tayo may ginagawa, kaya tayo minsan nagsasacrifice, kaya tayo minsan nagpapagal, hindi natin po pwedeng ipagmalaki yan. Lord, tinan mo yung ginagawa ko sa iyo, nagpapagal ako, nagsasakripisyo ko, ibinibigay ko lahat. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki kasi po, lahat ng ginawa ng Panginoon na pagpapadama ng pag-ibig sa atin ay hindi natin kayang pantayan. Kaya ba natin gawin sa Diyos na kahit wala siyang ginagawang tama at mabuti sa atin, yung pinakamamahal na anak mo, kaysa isang anak mo, ay hahayaan mong i-offer sa Kanya para lang patayin, para lang patunayan mong mahal mo siya, pero wala pa siyang ginagawang mabuti sa atin? Kaya ba natin yon? Minsan, kaya lang tayo nakapagbibigay ng may kagalakan sa Lord kasi sa mga panahon na pinagpapala tayo. Kaya lang tayo tuwang-tuwa na nagkakaloob, nagbibigay sa Kanya kasi nag-o-overflow ang blessing sa atin. Pero ang tanong, sa panahon ba na wala kang blessing? Sa panahon ba ang dami mong problema? Sa panahon ba na patong-patong ang intindihin mo? Kaya mo ba bang magbalik, magbigay para sa Panginoon na parang sinasabi mo, Lord, mahal na mahal kita. Ito ibabalik ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo. Yun po ang tunay na gustong makita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na hindi tayo nagko-compute, hindi tayo nagtutuos, hindi natin hinahanapan ng Diyos. Anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan, pero ang first priority natin, gusto nating balikan kung ano yung ginawang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibabalik natin sa Kanya, hindi man kasing pantay ng ginawa ng Diyos, pero kahit papaano, maipadama natin na mahal natin ang Diyos. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Ano sabi ng kanyang salita?
Ito po ang sinasabi ng napakaraming tao in different religions. Mahal nila ang Diyos. Mahal natin ang Diyos. Pero sabi ng Diyos sa kanyang salita, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, pero napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kaya, mga kapatid, yung galit, pinanakit, sama ng loob, puot, pinatatanggal ng Diyos sa ating puso. Gaano man kapangit, gaano man kasakit ang ginawa ng ating kapwa, kaibigan, mahal sa buhay, tanggalin natin, i-let go natin lahat ng negative emotion sa ating puso at isipan. Sapagkat hindi natin po pwedeng sabihing mahal natin ang Diyos kung yung ating kapwa ay hindi natin maibig. Kaya sabi po ng Panginoon, kung iyaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Kung yung ating kapatid na lagi natin nakikita ay hindi natin magawang maintindihan, maunawaan, mapatawad, higit sa lahat maibig, paano natin masasabing iniibig natin ang Diyos na hindi nakikita? Kaya ang sukatan ng Diyos, ang tunay na measurement ng Diyos para mapatunayan niyang mahal natin ang Diyos, tinitingnan niya kung paano natin ina-approach yung ating kapwa. Kasi kapag nakita niya yung kapwa nating ito, na kahit pangit ang ginagawa sa atin, kahit chinichismis tayo, kahit sinisiraan tayo, walang ginagawa sa ating maganda, pero nakukuha nating intindihin, unawain, patawarin, gawa ng maganda, papasa tayo sa harapan ng Diyos sa ating sinasabing mahal natin ang Diyos. Kasi kung yung ating kapwa na walang ginagawang pangit, mabuti sa atin, yung ating kapatid na walang ginagawang maganda sa atin, ay nauunawaan natin, naiintindihan natin, naaabot natin, nagagawa natin ang mabuti, mas maiibig natin ang Diyos na napakabuti na walang ginagawang pangit sa atin. Kaya mga kapatid, yan ang tunay na mga taong umiibig sa Diyos. Last verse, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Alam niyo mga kapatid, ang kapatid niyo ay ang mga tao na sa araw-araw ay atin nakakasalamuhan. Ang kapatid mo ay ang kapatid mo, katabi mo ngayon sa upuan. Tayong lahat ang magkakapatid sa ating Panginoon. At ang mga tao na araw-araw ay nakakasalamuhan natin. Na kung papaanong ibinigay sa atin ni Kristo, iniutos sa atin ng Panginoon na ibigin natin ang Diyos, kaya hindi naman dapat din tayo mag-ibigan bilang magkakapatid sa ating Panginoon.